So, eto na mga kababayan, nahuli na daw, nabisto na daw mga sangkay, itong mga militar na gusto daw pong mag-aklas laban po kay PBBM. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito pag-usapan po natin ngayon, mga sangkay, itong patungkol po dito sa mga nagpaplano daw po na kantihin ang ating presidente. At alam nyo na siguro ang gusto nila mangyari, magkaroon po ng destabilization. At ngayon, mga sangkay, may nagsalita na po tungkol dyan na mayroon nga pong naiimpluwensyahan di umano. At ito po ay nasa militar na side. So pag-uusapan natin yan. Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, ito kasi mga sangkay yung ganap. Retired Marine Colonel Ariel Kirubin. So, dito isiniwalat niya na may ilang miyembro daw po ng ilang dating miyembro ng militar ang posible daw pong nagagamit sa mga operasyong pampolitika. At ito guys, hindi na po ito bago sa ating bansa. Alam naman po natin ang sitwasyon sa Pilipinas. Talagang ang mga militar madalas po na nagagamit nitong mga politicians. Mula noon, kahit balikan po natin ang kasaysayan, bakit po nagkudita, bakit po may mga nag-aklas, bakit nagkagulo ang Pilipinas, bakit napatalsik si Ferdinand E. Marcos, palagi pong involved yung militar. At parang nauulit na naman po sa panahon natin ngayon. Medyo pahirapan nga lang mga sangkay. So ito, tingnan natin. Sa gitna ng mga aligasyon ng destabilization plot, gulo sa Senado at flood control scandal, naniniwala si retired Marine Colonel Ariel Kirubin na parte ito ng mas malaking plano. Kasabay nito, sinabi rin niya na marami umanong aktibong sundalo ang dismayado sa mga nangyayari sa gobyerno. Grabe. Maraming mga sundalo. Narinig niyo yun, mga sanggay? Marami daw pong mga nasa loob ng sundalo ng militar ang dismayado sa nangyayaring yun. Ano to? Sa flood control ba? Or sa awayan ng politika, mga sangkay? Halo-halo na eh. Sa korupsyon, sa flood control, awayan ng politika, agawan ng kapangyarihan. Halo-halo na to mga sangkay. Hindi basta-basta lumilitaw ang mga umano'y destabilization plot. Yan ang sinabi ni Colonel Kirubin sa memo ng Billionaire News Channel. Anya, madalas itong dumadaan sa isang proseso para makakuha ng suporta at simpatsya ng publiko bago humantong sa mas malawakang pagkilos. O, ayan, mga sangkay. Ganyan po nangyayari ang pagpapabagsak. Dumadaan sa proseso. Narinig nyo, mga sangkay. Dumadaan po muna sa proseso hanggang sa makuha na po nila yung saktong pagkakataon para pabagsakin ng isang gobyerno. Proseso para makakuha ng suporta at simpatsya ng publiko. Hindi po kasi basta-basta ang gagawin ng mga sundalo. Both side kailangan yan. Simpatya ng publiko at paggalaw ng mga sundalong mag-aaklas. Kasi kagaya nung panahon po ni Ferdinand E. Marcos, kung mga rallyista lamang po ang gagawa nun laban kay Ferdinand E. Marcos, hindi po magiging matagumpay ang EDSA Rebellion 1. Hindi po sila magiging matagumpay. Kaya kinailangan ng mga sundalo. Though hindi lahat ng mga sundalo yun, may iilan mga sangkay, pero malaking bagay yun. Matagal na pinag-isipan yon at pinagplanuhan. Kita nyo yung lumabas Enrile at saka si Ramos, mga matataas na opisyal ni Ferdinand E. Marcos pagdating po sa defense. Pagdating sa Philippine Forces.
So, ganun po ang nangyayari dyan, mga sangkay. So, ngayon, they are trying hard, their best, to do it again. To do that again. No? Na ma-execute po nila na maayos, mga sangkay. At, possible, mga dating miyembro ng militar ito. Ibig sabihin, mga general, may mga katungkulan noon, mga sangkay, na naiimpluwensyahan ng politika. Bago humantong sa mas malawakang pagkilos. Kasunod ng kontrobersya ng Maleta Boys, nagbabala rin si Kerubin na maaaring nagagamit ng ilang dating miyembro ng militar sa mga operasyong pampolitika at propaganda. Colonel, bilang isang dating sundalo at dating opisyal na dumaan na sa napakaraming political crisis, paano niyo po matutukoy kung yung isang alleged destabilization plot ay totoo or ingay lang yan? Ay, ganito lang yan. Kasi kung mayroon naman kayo talagang gagawin, ba't mo kailangan sabihin pa, di ba? Correct. Pero meron kasing pattern na dinedevelop mo muna, gaya nito, no? To gain public sympathy. Ayon pa kay Kerubin, karamihan sa mga military official na nakakausap niya ay dismayado umano sa takbo ng flood control probe sa Senado. Ayun lang. Yun yung medyo very interesting yun. Dismayado sila sa nagiging kaso o nagiging takbo ng proseso sa investigasyon nitong flood control. Kahit ako, mga sanggay, ang gusto kong makita na lahat ng mga involved makasuhan na at magtuloy-tuloy mga sangkay na mahablot. Isa sa maraming involved dyan, yung Kongreso sa mababang kapulungan. Doon po sa House of Representatives. Marami pong involved po doon. But up to now, guys, kamusta sila? Parang sila pa po yung malilinis. Diba? So, kaya ngayon, mga sangkay, hindi po ako magtataka kung bakit dismayado itong mga sundalo. At alam nyo guys, ang may kakayahan, no, na magasik ng kaguluhan sa Pilipinas, mga sundalo. Pero hindi po nila gagawin yan, kagaya po ng sinabi ni Kerubin, hindi po nila gagawin yan kung wala ang suporta ng publiko. So, both side, kailangan ng puwersang militar at puwersa o simpatiya ng sambayan ng Pilipino para po maisakatuparan ang plano. Kailangan nila yan, mga sangkay. So, ang tanong, kaya ba nila ngayon yan? Are you still in touch, sir, with the members of the AFP, active members of the AFP? At kung oo, ano po ang sentimiento nila, sir, sa nangyayaring investigasyon sa flood control, bangayan sa Senado? Galit na galit sila. No, sa nangyari na itong flood control project na bulilyaso lahat, di ba? Galit na galit sila. Pero karamihan nakakausap ko, Teniente Kapitan. Ang tanong nga nila, every time they see me, alam nila kaagad na where I'm coming from. Galit na rin daw ang mga sundalo sa mga ulat ng umunoy palpak na pagpapatupad ng mga proyektong dapat sanay nakatulong sa pag-iwas sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa umano'y pagkadismaya sa hanay ng uniform personnel, tiniyak naman ng Philippine Army na nananatiling profesional ang mga sundalo ng bansa. Okay. So, ayan, mga sanggay, no? Hindi po natin alam yan itong si Kerubin, siya po ay nakakaalam yan. Kasi, militar siya. So, nakakausap siya. At yun po ang hinain nitong mga tenyente, mga general, mga kapitan, mga sangkay ng kasundaluhan. At ito po sana ang maging babala sa lahat ng mga kurap, mga politiko, na kapag itong mga sundalo ay napuno, alam nyo na ang kasunod na mangyayari. No? Alam nyo na ang kasunod. Doon nakakalungkot po yan, masyadong magulo yan, and I hope na hindi po mangyayari mga sangkay. Pero, ewan ko, anong mangyayari dyan kapag nagkaputukan na ng galit. No? Well, kayo, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa pasabog ni
Kerubin? Ano sa tingin nyo? Ang opinion na ito, mga sangkay. Siya naman po nakakaalam talaga kung ano yung nasa loob ng militar eh. No, tayo, ang akala lang po natin, nasa operasyon lang sila, pero nagmamasid po sila sa nangyayari. Alright? So, anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.